mind for the preaching and the listening of the Word of God. Amen. Are we have it this morning? Amen. Fathers, are you having this morning? Amen. Amen. Let's enjoy more and listening to the Word of God. Let's all stand up, please. At muli po nating tatawagan to give us the Word of God, our beloved or Pastor Rick. Amen. I hope you're still happy kahit na medyo mainit na. Amen. Kahit anong suot mo dyan. Nasa Pilipinas tayo eh. Please open our Bible please in Joshua chapter 24. Joshua. And by the way, thank you po sa mga nagregalo po sa akin. Hindi ko na po kayo mapapangalanan, pero may mga bata, very sweet sila oh. May kasama pa tong chocolate. At yung binigay niya sa akin chocolate, ngayon lang ako makakakain ng ganong chocolate. No? So, maraming salamat sa mga thoughtful na bata na yan. Right, Joshua chapter 24. Are you there? Verse 15, the Bible says, are you there? The Bible says in Joshua chapter 24:15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, family, we will serve the Lord. No? Happy Father's Day para sa mga tatay. At para sa mga nanay na tumatayong tatay, Happy Father's Day po sa iyo. No? Naway pagpalain po tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli, napupuri po kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay malayang makapag-aaral muli ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for this privilege. At salamat po Panginoon Diyos sa lahat po na natunghayan po namin, napakinggan po namin testimonies for those special songs sa choir, Panginoon Diyos. Sa lahat ng mensahe mula sa mga awiting ito, salamat po. Naway ito'y patuloy na nag-prepare sa aming puso at isipan para sa pakikinig ng pag-aaral, paghahayag ng iyong mga banal na salita. O Diyos, pangunahan mo po ang bawat isa, lalo tigit ang aming mga first-time visitors. Bigyan mo po ng bukas na puso at isipan, maging handang sisidlan, O Diyos, ng iyong mga banal na salita. At pagpalain mo po ang bawat isa, kayo po, O Diyos, ang umabot sa pangangailangan namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng iyong lingkod, at kayo po, Panginoon Diyos, ang patuloy na kumilos sa bawat isa, at pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Pastor Hill, po ng miyembro ng kanyang tahanan at ng ganun din po ng church, buong CSI family, maging sa San Pedro, Pastor Ed, at iba't ibang pastors and preachers na galing sa aming church or mother churches, ay patuloy pong pagpalain sa pagkakataong ito. Gamitin mo po para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya pong naming area of responsibilities. Salamat po, Panginoon Diyos. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Okay. I hope you're ready. No? Dadalian ka na naman po kasi alam ko kayo'y init na. At lalamig na yung mga ice cream na binili nyo sa inyong tahanan. Matutunaw pala. Pero gusto ko lang po ipaalala sa inyo, kumakain din po kami ng ice cream. Alright, ito po yung sinulat ni Joshua. Sino si Joshua?
successor ni Moses. Sino si Moses? Siya yung nag-lead ng Israelites from the house of bondage in Egypt going to the promised land. Pero si Moses hindi nakapasok sa promised land, kundi dun lamang siya sa bungad ng promised land. Kaya si Joshua na kanyang successor ang nagpatuloy ng kanyang leadership. Ito na ngayon, si Joshua. So this book, the very purpose of this book na sinulat ni Joshua is to give an accurate account or accurate history of Israel's conquest of the promised land. Ito yung account na kung saan makikita natin detalyado kung paano na-conquer, na-conquest ng Israelites yung promised land o paano nila nagapi yung mga inhabitants ng lupain ito na ipinangako ng Diyos sa kanila, no? And this book ay meron lang dalawang main parts, no? Dalawang bahagi ng itong dalawang division nitong book of Joshua. The first division is the conquering of the promised land. Then the second thing is dividing the promised land. So doon lang siya nakapaloob, no? Of course, bago mag-cross ng Jordan River yung Israelites sa leadership ni Joshua, kung paano nangyaring nabukas yung Jordan River na naglakad sila sa dry ground going to the promised land, no? Ganon din yung nangyari kay Moses, no? Hinati ng Diyos ang dagat sa Red Sea at lumakad sila sa dry ground. At ganito ang nangyari kay Joshua. Kasi sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon kay Joshua, as I am with Moses, ganoon din ako isasa sa iyo. Kung saan ka pumunta, yung laban mo ay laban ko, sabi ng Panginoon, no? Ang tagubilin lang sa kanya ng Panginoong Jesucristo, ng Panginoon, ng Diyos, ay be courageous, maging matapang. No, kasi yung mag-lead sa Israelites ay hindi madali. Kasi sadyang itong mga taong ito ay hard-headed people, no? Matitigas ang ulo. Parang mga Kristiyano din ngayon, maraming matitigas ang ulo. Amen. Parang ayaw niyong maniwala doon. So after na na-cross nila yung promised land, yung Jordan River, so ang unang tumumbang sila ay yung Jericho, the city of Jericho. Pero madali lang nilang na-conquer, no? Bagamat yung spy, sabi nila, hindi pwede, hindi natin kaya. Kasi mga higante yung mga tao ron. Pero ganun pa man, na-conquer pa rin nila sa leadership, sa pamagitan ng leadership ni Joshua, no? Hindi sila gumamit ng anumang armas, ang ginamit lang ng mga priest ay mga trompeta, no? At mga sulo. Then after that, na-conquest nila yung Jericho. Here's AI. No, maliit lang na city, maliit lang na lugar, and yet hindi nila kaagad na nagapi, no? In fact, namatayan pa sila. Yung mga tropa ni Joshua. No, bakit? Because of Achan. Si Achan ay nagtago ng mga hindi pinapatago ng Diyos, no? Hindi nangupit. Nagtago ng mga nakumpiska nilang kayamanan ng Jericho. Mga gold, silver, at mga mahalagang robes, no? Ay tinago ni Achan at yun naging dahilan kaya sila natalo. And ang naging consequences, namatay si Achan through stoning him unto death, no? Pati yung kanyang pamilya. Eventually na-conquer din nila yung AI. Then ito na ulit yung mga Amorites. During the time of battle nila sa Amorites, dito pinahinto ng Diyos
ang ikot ng mundo for a while. Yan yung kapanahunan ni Joshua. Para lang mag-guide sila, ma-aid sila, ma-conquer nila yung mga Amorites. And then, the Canaanites. Bagamat hindi nila patapos nilang ma-defeat yung mga Canaanites, ay yun na yung pagpossess nila, napossess na nila yung land na pinangako sa kanila ng Panginoon. Bagamat hindi totally, hindi lahat. Kaya later on, nagkaroon pa rin sila ng problema. But ito ang ibig sabihin. Through the leadership of Joshua, nung sila nung siyang nagli-lead sa bansang Israel, ay nakapasok sila sa promised land, nagapi nila ang lahat ng kaaway, and then na-capture nila itong territory nito hanggang ito'y dinivide sa bawat tribo ng Israel. Now here's the conclusion. Si Joshua ay malapit ng mamatay. Ito yung binasa nating talata. In verse 15. Umpisahan natin sa verse 13. Sabi niya, "And I have given you a land for which you did not labor." Ito na yung tagubilan ni Joshua. Exhortation niya sa mga Israelites. Kasi yung nakapasok sa promised land ay yung mga ages 19 below. Yung 20 years old up ay pinatay ng Diyos sa wilderness. Ito na yung young generation. Ito ang tagubilan ni Joshua. "And I have given you a land for which you did not labor, and cities which you build not, and you dwell in them, and the vineyards and olive yards which you planted not, do ye eat." Then, "Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity, in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord." Yan ang pangunahing problema ng mga Israelites, yung madali silang maghanap ng ibang Diyos. Marami silang Diyos-Diyosan. Yan yung na-adapt nila sa bansang Egypt, na umalipin sa kanila. Kaya paglabas nila sa Egypt, dala-dala nila yung pagkaalipin. Alipin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ang challenge ni Joshua sa mga Israelites, sabi niya sa verse 15, "And if it seem evil unto you to serve the Lord," kung sa palagay niyo masama nang maglingkod sa Diyos, "choose you this day whom you will serve." Piliin niyo ngayon kung sino ang gusto niyong paglingkuran. "Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood," ibig sabihin dun sa kanilang pinanggalingan. Ito bang mga Diyos ng kanilang mga tatay, mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga forefathers na pinagpapatay sa wilderness? Or the gods of the Amorites, itong Amorites na kinonquer natin, yung mga Diyos-Diyosan nila, ang gusto ninyong paglingkuran? "In whom," sabi yan, "or the gods of the Amorites in whose land you dwell?" And then he said, "But as for me and my house, as for me and my family, we will serve the Lord." After the challenge na binigay ni Joshua sa mga Israelites, nagpapatunay lang na si Joshua ay may pamilya rin. And what a strong statement na sabihin niya, "But as for me and my house, as for me and my family, we will serve the Lord. Whether you will serve the Lord or not, I will serve the Lord with my family." What a strong statement of a leader. Amen? Si Joshua ay military leader. Strong leader talaga si Joshua. And through his leadership, na-conquer nila yung land na ipinangako sa kanila ng Diyos. Why? Dahil sa pagsunod niya sa maliwanag na instruction sa kanya ng Diyos. Amen?
Though Joshua was a great leader of a nation, Israel, but don't forget, he is also a family man. Amen? At sabi niya, kahit hindi kayo maglingkod na kasama ko sa Diyos na buhay at totoo, and maglilingkod pa rin ako kasama yung pamilya ko. What a strong statement of a leader. Fathers, we are the leader or leaders of the home. Huwag natin papamiliin yung ating pamilya kung sino ang paglilingkuran nila. Kung kilala naman natin yung tunay at buhay na Diyos. Amen. Dapat makuha natin yung klase ng leadership ni Joshua na sasabihin natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi niya na tinanong yung kanyang family, o misis, sasama ka ba sa akin maglingkod? O anak, sasama ka ba sa akin maglingkod? Hindi niya na tinanong, bakit? Yung family niya is under his leadership. Siya ang authority sa kanyang pamilya. Then therefore, whether they like it or not, dapat silang sumunod sa pananampalataya ko. And we will serve the Lord. Fathers, don't listen. Ulitin ko. Don't allow your kids to choose if they will join you in your faith. Huwag mong tanungin yung anak mo, sasama ka ba sa pananampalataya ko? Huwag na. Sabihin mo sa kanya, sumama ka sa pananampalataya ko dahil yung pananampalataya ko ay totoo. Amen? That's why I titled this message as, Our Father Must Be. Our Father must be. And number one, our Father must be a good servant and a good leader. Tama itong rule natin? Tama, no? Parang wala akong kausap. A good father and a good leader. Our father must be a good servant and a good leader. Huh? Si Joshua, bagamat siya magaling na leader, military leader ng bansang Israel. Pero bagamat sa kanyang journey along the way to the promised land, hindi gaanong na-emphasize yung kanyang pamilya. Pero this time, yung challenge niya na yung mga Israelites, sinasabi niya, maglingkod kayo o hindi sa Diyos ko, maglilingkod pa rin ako sa Diyos ko, kasama yung pamilya ko. Fathers, let's get this kind of leadership. Nakatulad ni Joshua. And this is a servant leadership. And he has a great example of leadership. At kung dahil meron siyang magandang ehemplo bilang leader, yung kanyang pamilya ay imply na nag-submit lamang sa kanyang leadership. Amen. Nag-submit lang sa kanyang authority. And Joshua has served the Lord hanggang sa siya ay mamatay. Hanggang sa kamatayan ay naglilingkod si Joshua sa kanyang buhay na Diyos. A father must be a good servant and a good leader. Amen? And if you have this kind of leadership, others, your family will just submit to your leadership. You know why? Because you're doing what you want them to do. Yun yung leadership. Ginagawa nating mga tatay yung gusto nating gawin ng ating mga anak, yung gusto nating gawin ng ating asawa. Amen. If you want them, our children, our family to love our God, let's show them how we love God. Amen. Ipakita natin sa kanila kung gaano natin totoong mahal ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. We should be obedient to the Word of God. Amen.
Dapat maging masunurin tayo sa salita ng Diyos, sa bawat instruction ng Diyos. Makinig lang tayo at sumunod. At pag sumunod tayo sa Diyos, aasahan natin habang sumusunod tayo sa Diyos, yung ating pamilya, yung ating mga anak ay kusang susunod sa atin. Amen. Kung gusto nating maging masunurin yung ating mga anak, maging masunurin tayo mga magulang. Lalo na tayong mga tatay. Amen. If we want our children to love our church, let's love our church. Amen. Kung gusto natin yung ating mga anak laging pumunta sa church, dapat tayo ang pangunahing pumupunta sa church. Don't allow yourself, Christians, to be a morning Christian only. Christianity ay hindi nako-confine tuwing Sunday morning lamang. Sunday is for the Lord. And Sunday is 24 hours supposed to be. Hindi na nga tayo ni-require ng Diyos for 24 hours. Na dapat sa Panginoon yung 24 hours. Meron lang tayong certain time, certain hour na tayo ay pumupunta sa church to worship God at para tayo makakain ng ating spiritual food. Tapos aayawan pa natin. Kontento na tayo sa umaga o kontento na tayo sa hapon. If we want our children to love our God, if we want our children to value our church, to value the church that the Lord Jesus Christ built, let's value first our church. Parents, I'm talking to you. Amen. Pakita natin sa kanila. Never allow yourself to be a Sunday morning Christian. If we want our children to be prayerful, kung gusto natin yung ating mga anak na mapalapit sa Diyos, tayo munang mga magulang ang dapat mapalapit sa Diyos. Kung gusto natin silang maging mapanalanginin, tayo dapat ang unang mapalanginin. Fathers, mothers, meron tayong prayer time tuwing alas 4 ng madaling araw. Gaano tayo nag-i-involve sa ating prayer time? Mothers, gaano kayo nag-i-involve sa inyong prayer time tuwing gabi? And by the way, kino-comment ko yung mga mothers, mas matagal silang manalangin sa amin. Nag-uumpisa sila ng alas 10, natatapos sila ng alauna ng madaling araw. Pagkaminsan. Very prayerful sila, mas prayerful sila sa mga tatay. Amen. Yung mga tatay, bahagyanan nakakapag-pray ng eksaktong alas 4. Kadalasan, late onward. Pero yung mga nanay, pag nag-start sila ng 10 o'clock, pag hindi mo sila pinigil, ay kahit magdamag, kaya nilang ubusin. Pero but let me remind you, pagka group prayer, limitahan po natin kung ano yung pray sa'yo, dun ka lang muna. Para hindi kayo masyadong haba. Huwag yun namang kaming ipahiya. Mas mahaba kayong manalangin sa amin. Let's organize. No? Pag gusto mong manalangin ng mahaba, yun yung quiet time mo, yung personal prayer mo, yung personal quiet time mo. Amen? Kung gusto natin maging prayerful yung ating mga anak, mauna tayong magpakita sa kanila na tayo ay may prayerful. Amen? If we want our children to love our Bible, to read our Bible, tayo ang maunang magbasa, tayo ang maunang magpakita sa kanila na mahal natin tong salita ng Diyos. Amen? We're the leaders of the home. Amen? Fathers, meron tayong exhortation tuwing gabi ng 10 o'clock. At salamat sa mga tatay na bagamat
mga bago yung iba sa kanila, pero pag silang schedule na magbasa at magbigay ng exhortation, ay pinipilit nilang maunawaan yung kanilang binabasa at binibigay ang kanilang testimony. Salamat sa mga tatay na yan. And let's get involved. Amen. Walang dahilan para hindi tayo matuto mula sa salita ng Diyos kung tayo'y patuloy na magme-meditate ng salita ng Diyos. Yan ang kabilin-bilinan ng Diyos kay Joshua. Alam niyo ba yun? Kaya nagtagumpay si Joshua sa kanyang leadership. Sabi ng Panginoon sa kanya in Joshua chapter 1 verse 6, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." Hindi naiwalay kay Joshua yung salita ng Diyos. At yun yung naging susi ng kanyang matagumpay na leadership. Fathers, huwag tayong himiwalay sa salita ng Diyos. Ito ang ating kalakasan. Amen. If we want our children to be a soul winner, tayo muna magpakisa sa kanila kung paano mag-soul winning. Amen. If we want them to be a giver, turuan natin sila kung paano magbigay ng tama. Alam niyo po ba, maraming mga adults ngayon sa simbahan, tatalunin pa magbigay ng ating mga Sunday schooler. Yung ating mga Sunday schooler, alam nila kung paano magbigay ng tama. Alam nila pag sila'y binigyan ng 10 piso ng kanilang tatay, ng kanilang nanay, alam nila na yung piso doon ay hindi sa kanila kundi sa Diyos. Yun yung tinatawag na tithes. At mula sa 9 pesos, alam nila kung paano kumuha ng love offering. Sinasabi nila, mas kung gaano ko kamahal ang Diyos, yun yung love offering. May nakikita akong bata, pag binigyan siya ng nanay niya ng 20 pesos, itatize niya yung piso, at yung the rest, ilalagay niya sa love offering. Ibig sabihin, wala siyang tinara sa kanya. And that's good. Imagine niyo yung mga batang ito pag lumaki sa church, na mataas ang respeto nila sa Diyos. Anong klaseng komunidad tayo sa susunod na henerasyon? Amen. Kaya ito yung pag-asa natin, ito yung totoong pag-asa ng ating bayan, yung mga batang totoong may takot sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng ating strong leadership sa tahanan. Amen. Buti pa nga, yung ibang mga bata dyan, walang magulang, pero consistently pumupunta sila sa church. They're enjoying the church. Yung mga magulang, napatagal lang. Tagal naman pala ng simba dito sa inyo. Para nang may kigba ang puwet, hindi na mapakali. Ba't ang tagal? Ang init pa man din. Diba? Hindi natin kaya magtagal sa loob ng simbahan. Lalo na yung mga tatay. Pero pag nasa loob ng sabungan yan, kahit ubusin niya yung oras niya, ubusin niya yung pera niya, okay lang. Pero pagdating sa simbahan, hirap na hirap silang umupo at makinig ng salita ng Diyos. Amen. Christians, let's be a good leader to our family. Fathers, kuhanin natin yung klase ng leadership ni Joshua. Na hindi niya kinakailangan kuhanin yung opinyon ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa kung sila ba ay maglilingkod o hindi sa Diyos. Dahil alam niya, kilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya, kaya sabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kaya mo bang sabihin yan sa iyong mga anak? Anak, yung pananampalataya ko ay tama at totoo. Wala kayong ibang dapat gawin kundi sumunod sa akin hanggat ikaw ay nakatira sa bahay ko. Sa bahay na ito, ako ang authority at ako ang masusunod kung ayaw mo sumunod sa akin. Magsarili ka. Magsarili ka. Kaya mo nang mabuhay. 12 years old ka pa lang. Sige, go ahead. 12 years old ka pa lang, alam mo na, naririnig mo na nga sa simbahan na kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag kang manliligaw. Tapos ligaw ka pa rin ng ligaw. Tapos nagpapaligaw ka pa rin, babae ka. Ayaw mong sumunod sa magulang mo, go ahead. Make your day.
But we parents, we are responsible to them. Responsable tayo sa ating mga anak. Marapat lang na sila ay sumunod sa atin. Kung alam natin na tama yung pinapasunod natin sa kanila, huwag tayong matakot. Ha? Ngayon marami ng magulang takot sa kanyang anak. Anong takot niya? Baka lumayas. Baka pag napalo ko, magrebelde. Kapatid, kung hindi sumusunod sa yan, sa gusto mong mangyari sa kanya, rebelde na yan kahit hindi mo pa pinupalo. Amen. Pero ang sinasabi ko sa inyo, yung tinuturo ng Biblia, kinakailangan nating sumunod sa Panginoon, sa tinuturo ng Biblia, sa tinuturo sa atin ng Diyos. Kung anong dapat natin gawin sa ating mga anak. Amen. Amen. A good father or a father must be a good servant and a good leader. Alam niyo, merong isang prominenteng tao sa Biblia na kinumend ng Diyos during his time. In Genesis chapter 18, Genesis chapter 18. In verse 19. The Bible says, "For I know him." Sino yung sinasabi ng Diyos? "For I know him." Pag binasa niyo sa taas na talata, it is Abraham. Abraham. "For I know Abraham. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him." Kilala ko yan si Abraham. Kaya niyang pasunurin yung kanyang pamilya. Susunod ang kanyang pamilya sa kanya kasi ikinocommand niya. Alam ni Abraham yung ginagawa niya. Alam niya yung responsibility niya sa kanyang pamilya. Alam niya yung kanyang authority sa kanyang pamilya. Kilalang kilala ng Diyos si Abraham. Patungkol sa kanyang leadership. But my question is, fathers, the leader of the home, gaano na tayo kakilala ng Diyos? Yung Diyos, pinagmamalaki niya si Abraham. Kilala ko yan si Abraham. Kaya niyang ikuman yung kanyang pamilya at ito'y kusang sumusunod sa kanya at sa kanyang pamamaraan ng Diyos, doon sila lumalakad. Kilala ko yan si Abraham. Ikaw kaya, tatay, gaano ka nakakilala ng Diyos? Ha? Ikaw pa rin kaya yung tatay ng inyong tahanan? O baka tatay ka na lang by name, pero si Mrs. ang nasusunod? And that's not leadership, and that's not good leadership. Ang authority ay ibinigay sa lalaki, sa ama ng tahanan. He is the leader of the home. And he is responsible and accountable to his family. Hindi yung misis natin ang mananagot sa ating mga anak. Tayo ang mananagot sa kanila sa Diyos. At pag hindi natin sila nailagay sa tama, malaking pananagutan natin to sa Diyos. Tayo yung kinuman ng Diyos, mga tatay, that thou shalt teach your children diligently. Ano ang ituturo natin sa ating mga anak? That they must love our God with all our heart, with all their heart, with all their mind, with all their might. Dapat mahalin nila ang Diyos ng buong puso nila, buong kaluluwa nila, buong kalakasan nila. Yun ang dapat nating maituro sa ating mga anak. Ang tanong ko nga, gaano na tayo kakilala ng Diyos? Nagturo na nga ba tayo sa ating mga anak na mahalin nila yung Diyos na pinaglilingkuran natin?
O tayo yung isang klase ng magulang na tulad, mamayang hapon punta po kayo dito. Pero kung hindi kayo makakabalik, inanarit ko yung nakita kong drama ng mga bata. Meron ditong isang tatay, pinortrait nila isang tatay na lasinggero. Sabi niya, paggatok ng tatay, pagpasok ng tatay, si Alvin. Sabi ko, tinuruan ko pa mag-arte. Sabi ko, anak, hindi ganyan Yung lasing na tatay, hindi pa gano'n Lasing na bayot yan Yung lasing na tatay, gato, gamon. Ganyan. Nakayuko, hindi. Nakita mo yung lasinggerong tatay pag uwi sa bahay. Ang hahanapin, kakain ako. Pag walang pagkain yan, magwawala yan. Katakot-takot na mura yan. Dura dito, sipa doon. Tapos hindi na makapunta sa CR, ihi sa kwarto. Lasinggero Yun isang klase ng tatay na irresponsable. Walang alam gawin kundi mag-inom. Ano yung sumunod? Sugarol. Buti pa yung sugarol na asawa binubugbog ng asawang babae. Nasa sugalan ka na naman. Grabe, siniseryoso niya Siguro may galit talaga yun sa aktor na yun. Kaya acting pa lang, seryoso na sa kanya Nagsusugal ka na naman? May pasipa pa siya Tapos yung isa ano nga isa? Adik sa ML. Alam niyo ba? Yung adik sa ML na yan, sabi ng anak, tayo nagugutom na po ako. Sandali lang. Matatalo na. Malapit na ako manalo. Nagra-ranking 1 na ako. Sandali lang Yung anak niya, gutom na. Ay, gutom na ako. Sandali nga lang Siya pa galit. Alam mo, nagtataka lang talaga ako sa mga tatay at mga nanay. Kung paano nyo hindi nakikita yung sarili nyo na nag-aaksaya kayo ng oras sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Meron nga akong kausap na tatay kagabi, sabi niya, alam nyo, meron kaming nakita sa area, tatay mga yung edad ay mas matanda pa sa akin. Tapos ang kanilang business ay meron silang tindahan. Tapos nung bumibili siya, ang sabi nung tatay na nagbebenta, nainis yung kapatid natin Tay, adik ka, no? Sabi niya sa nanay, alam niyo, nanay, adik yung mister niya sa ano, no? Opo. Pero, binabayaan ko na lang. Kasi kesa naman kung saan pumunta, dating lasinggero yan Di ba? Parehas na pangit na habit. Pinababayaan ko na lang. Walang trabaho, ako na bumubuhay sa kanila. Kesa naman na pagka nag-grab daw, pag nag-grab, binabangga niya yung sasakyan. Bakit? Laging lasing Kaya okay na lang yan dito, sir. Kesa kung saan pumunta. Biruin mo, yung nanay nag-give in na lang sa irresponsableng tatay na walang ibang ginawa kundi mag-ML. At tanungin lang kita, anong nakuha mo sa ML? Nadagdagan ba yung talino mo? O nadagdagan ba yung gandang lalaki mo? O anong nangyari sa'yo? O ikaw ay nadagdagan yung katamaran mo. Nadagdagan yung kairresponsablehan mo. Tatay o nanay na mahilig sa ML. Opo, kayo kausap ko. Huwag na kayo mahiya. Huwag kayo mahiya mag-amen. Come on, Pastor, preach to me!
Sana naman kapatid, ma-realize man lang sana natin na yung laro na yan, yung games na yan, ay palaro ni Satanas yan. Para ikaw, hindi mo pahalagahan yung oras ng Diyos, hindi mo pahalagahan yung pamilya mo, hindi mo pa mapahalagaan yung kahubuhayan mo. Pero mo may business ka, pero hindi priority sa iyo yung business, kundi maglaro ng walang kakwenta-kwentang laro. Kikita ka sana ng 100 pa sa mga buyer, pero pag nakita kang hindi ka naman magpagbilhan dahil busy ka, lilipat sa ibang tindahan. Amen. May kinalaman ba si Satanas doon? Laro ni Satanas yan. Kaya kung kayo na-addict dyan, kasi tina-addict naman talaga kayo ni Satanas. Para hindi ka maging profitable sa pamilya mo. Biruin mo isang tatay pagkagaling sa trabaho, imbis na kausapin niya yung misis niya, imbis na kumustahin niya yung kanyang mga anak, pagdating sa bahay, uubusin niya pa yung oras niya sa paglalaro ng ML. Meron bang ganyan dito? Meron. Tanungin mo si Brother Angelo. Katanungin niyo si Brother Angelo. Pero ngayon wala na, syempre. Kasi sinasapak na siya ni Fortune Hindi nga. Anong nakukuha niyo sa ML? Tell me. Nothing. It's all unprofitable. Amen. Ano yung isa? Ano yung isang tatay? Busy. May tatay naman na grabing workaholic. Galing na sa trabaho. Mula sa trabaho, dadali niya yung trabaho sa bahay. At wala na siyang panahon para sa kanyang pamilya. Puro na lang trabaho. Trabaho sa opisina. Pagdating sa bahay, may dala-dala pa rin trabaho. Nakakalimutan niya yung pangunahing trabaho na siya ay responsible na magturo sa kanyang mga anak. It is a command. Amen. Gaano na tayo kakilala ng Diyos, mga tatay? Pero may isang tatay doon, among the fathers, na ang tawag nila ay ang tanging ama. Hindi po mura yun. No? Ang tanging ama. Bakit? Yung pangunahin sa ama na to ay i-gather yung kanyang pamilya para manalangin tuwing umaga. Bago kumain, manalangin. Paglinggo na sa church. Meron silang family time sa gabi before sila mag-retire. May extra time pa siya sa gabi para mapaipanalangin yung kanyang pamilya at yung mga nangangailangan ng panalangin. Ay, yung tatay na responsable. Laging may panahon sa Diyos, laging may panahon sa kanyang Biblia, laging may panahon sa kanyang pamilya. Hindi nag-aaksaya ng panahon sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Amen! A father must be a good servant and a good leader. Gaano na tayo kakilala ng Diyos as far as leadership is concerned? Amen! Gayahin po natin si Joshua. Gayahin natin leadership ni Abraham. Na alam ng Diyos na kaya niyang i-lead yung kanyang pamilya. Amen. I hope you're still listening. A father must be a good servant and a good leader. Number 2. A father or a good father must be a good teacher and a good trainer. A father must be a good teacher and a good trainer. In Ephesians chapter 6, a familiar passage in the book of Ephesians, Ephesians chapter 6, in verse 4. The Bible says, "And ye fathers,
provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture in admonition of the Lord. And ye fathers, huwag niyong ipamungkahi sa puro galit na lang ang inyong mga anak. Nagagalit ka sa anak mo pag nagkakamali, pero wala ka namang tinuturong tama. Basta nagagalit ka lang. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, well, ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture. Alam ibig sabihin ng nurture? It means tutorage. That is education or training. Or by implication, it is disciplinary correction. Chastening in one word. Chastisement in another word. Instruction, another word. Ang tagubilin sa atin mga tatay, huwag puro galit, but turuan natin sila. I-train natin sila. Disiplinahin natin sila. Bring them up in the nurture in admonition. Alam mo ibig sabihin ng admonition? Calling attention to that is, by implication, mild rebuke or warning. Lagi natin silang i-warning, lagi natin silang alalahanan tuwing sila ay magkakamali. Amen. Trabaho natin yun mga tatay. A good father must be a good leader, a good teacher, or a good trainer. Mabuting guro at mabuting tagapagturo o tagapag-train. Amen. Alam mo, isang implication ng training, pag-training talagang hahayaan mo yung anak mo, maranasan niya yung hirap ng tinatrabaho niya. Huwag tayong maawa Pag-gising pa lang sa umaga, naawa na tayong gisingin. Kawawa naman si Bunso. Hayaan mo na pa. Sabi ni nanay, ako na lang magluluto. Ako na lang maglalaba. Inaako lahat ni nanay. Kaya yung anak niya lumaki na walang alam na trabaho. Pag nakakita ka ng bata na walang alam na trabaho, ibig sabihin hindi na train sa bahay. Pinabayaan ng irresponsableng nanay at irresponsableng tatay. Amen. Maglaba ng underwear, hindi niya alam. Pag nakakita ka ng tahanan na isang CR ng kanilang tahanan, pag nakakita ka ng mga lumang tipan at saka mga bagong tipan doon, napakalat-kalat. Ibig sabihin, yun yung training nila. Nakakaya yun. Pag may darating na bisita at makikita yung CR nyo, maraming Bible, lumang tipan at bagong tipan. Dapat ituro natin sa kanila ang dapat nilang gawin. Dapat maramdaman nila ng hirap. Kung paano tayo mga tatay naghihirap sa ating trabaho para lang sila ay may provide. Dapat maramdaman nila na bawat pagkain nila, maramdaman nila na kinakailangan din nilang pagtrabahuan. Kaya nga sa ating church, ang policy natin, ang ating prinsipyo ay no work, no eat. Huwag mong pakainin yung yung tamad, yung ayaw magtrabaho. Parang isang full-time na nag-quit, sabi niya, di bali ng gutom, hindi naman pagod. Grabe ang katamaran yun. Hayaan niya lang siyang magutom, saka tutulog. Kesa mapagod sa katatrabaho at mabusog sa pagkain. Mga magulang, it is our responsibility to train them. Lalo na tayo mga tatay. A good father must be a good teacher and a good trainer. Ano sabi ni Solomon? In Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Turuan natin yung mga bata sa daan na dapat nilang lakaran. And when he is old, he will not depart from it. Para pag siya'y lumaki, hindi niya iiwanan niyang tamang daan na pinadaanan mo sa kanya. And that's the training. Amen. A good father
never allows His children to be lazy. Amen, fathers? Hindi natin pababayaan yung ating mga anak na lumaking tamad. Hindi natin pababayaan yung ating mga anak na lumaking disrespectful, hindi marunong gumalang sa matatanda. Amen. Yung mabuting magulang ay hindi niya pababayaan yung kanyang mga anak na maging pasaway o maging lousy. Tingnan nyo. Kung ano yung lagi nating suot sa bahay, mabagaya ng ating mga anak yon. Kaya pag lagi kayo nakaayos ng itsura mo sa bahay, yun ang magagaya ng anak mo. Pero pag yung anak mo, palawsi-lawsi dyan sa daan, kababaeng taong naka-full short of the glory of God, yung short na parang lumang tipan na rin, very short of the glory of God. Tapos pagka nagsuot ng damit, kulang pa sa tela, pang baby dress. Kita yung doorbell dyan. Tapos magpapatato pa yan dito, nakita mo, meron pang ulong nakalawit dyan, ulo ng ahas na nakaganon. Yung mabuting leader, yung mabuting tatay, hindi niya iaalaw yung kanyang anak na magpatato. Pastor, kasi yan ay art na ngayon. Kapatid, sa Bible kasalanan yan. Pag-aralan po natin yung ating Biblia. Ngayon, art ginagawa lang natin, pero ang totoo doon, niluloko lang kayo ng dyablo. Niluloko lang tayo ng dyablo. A good father or a good leader, a good father must be a good teacher and a good trainer. He won't allow his children to be glutton. Nang glutton, matakaw lang kumain pero hindi nagtatrabaho. He will not allow his children to be an addict. Maging addict saan? Sa ML. Hindi nakapagtataka yung bata ma-addict sa ML. Bakit? Kung yung matatanda nga, senior citizen nga, na-addict. Bata pa, kaya. Kaya pag hindi mo yan sinaway habang bata yan, lalaking addict yan. Amen. Parents, you should listen. Ang problema natin mga magulang, minsan ayaw natin may istorbo. Kaya ang gagawin natin, bibigyan na lang natin ng cellphone yung ating mga anak. At bahala na siyang maglaro kung ano niyang gustong gawin niyang laro. And that is very wrong. Lalo na kung may internet kayo sa bahay, open sa lahat ng bintana ng kasalanan. Delikado yon. Wag na hindi mo mapapantayan yung anak mo. Or better yet, wag mo silang hahayaang maglaro ng cellphone. Di baling istorbuhin ka sa ginagawa mo, bigyan mo siya ng ibang activities, baka hindi pa yan marunong magsulat, turuan mo kung paano magsulat, hindi pa marunong magbasa, turuan mo kung paano magbasa, hindi pa niyan alam manalangin, turuan mong manalangin. Kaya hayaan mong mag-ML. Hayaan mong mag-TikTok. Kayong mga the girl at mga the boy, akala nyo pag tumarap na kayo sa cellphone nyo, akala nyo na ang ganda-ganda nyo na. Ang cute-cute nyo na. Pero sa totoo lang, naka-filtered naman yun. Kaya magsusuot ka ng very full short. Halos two-piece na lang. Tapos magkikinending ka dyan. Akala mo, ang cute-cute mo na, pero totoo lang, filtered nga yun. Para hindi lang makita yung mga peklat mo sa paa, sa binti. Ano ibig sabihin nun? Bakit nagbibilad? Ba't nagbibilad ng katawan? For sale ba yan? Yung mga isdang nakabilad sa palengke, for sale yun ang alam ko. Yung katawan mo, ba't mo binibilad? For sale din ba yan?
And mind you, hindi lang ikaw nakakakita nun. I-paste mo yan, ipopost mo yan para makita ng buong sanglibutan. Ha? Ang hinahanap mo? Followers. Viewers. Ha? Anong after mo? Kita. Nakakita na ba kayo ng isang matanda? Nakita niyo yun? Ha? Yung matandang hukluban. Nakabating suit. Tapos ang sayo niya. Hindi ba nakakainis tignan? Akin nga, ang pangit ng tignan eh. Lalo na sa inyo mga babae. Matatanda na, subukan nyo sa Nanay Tiri, pagtupisin mo. O magtupis-tupis tapos magtititiktok dyan. Ang pangit. Isa lang matutuwa dun, siyempre, si tatay. Pero ayaw ni tatay ng gano'n. Conservative si tatay. Ha? Exclusive yan eh. Precious yan eh. Ha, kung precious yan, di ba yung mga jewels natin, nilalagay pa nga natin sa mga kahadiyero natin? Kasi mahalaga eh. Kung mahalaga yan, itatago mo yan. Hindi binaybilad. Huwag mong ibibenta ng 2.5, 2 piso. Ha? Amen. A good father must be a good teacher and a good trainer. Huwag natin hayaan yung ating mga anak ma-addict na lang sa TV na walang ginagawa sa maghapon. Wala ngang computer, wala ngang TikTok, wala ngang ML, pero may TV naman. Ha? At kung may gadget, cellphone, tanggalan ng cellphone. Ha? Pag hindi mo tinanggalan ng cellphone yan, mas busy pa sa'yo yan. Hindi mo yan mautusan sa tindahan. Hindi mo yan mausutan maghugas ng plato. Ha? Ang masakit doon, pag pinabayaan mo yan ngayon, lalaki yan na puno ng bisyo. Bakit? Hindi na-train sa loob ng tahanan. A father must be a good servant and a good leader. A father must be a good teacher and a good trainer. And number 3 and last, a father must be a good provider. A familiar passage in the book of 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5 in verse 8. But if any provide not for his own and especially for those of his own house, of his own family, he hath denied the faith and is worse than an infidel. No? Yung isang magulang daw, o isang tatay lalo na hindi nagpo-provide ng pangangailangan ng kanyang pamilya, siya ay nagdi-deny ng kanyang pananampalataya at mas masahol pa sa mga unbelievers, sa infidel. Mas masahol pa sa mga wicked people. Amen. A good provider. A good father must be a good provider. Hindi siya infidel. He is a hard-working father. Amen. Hard-working yung tatay na yan. Pero hindi siya nag-overtime tuwing araw ng linggo dahil alam niya yung linggo ay para sa Panginoon at para sa kanyang pamilya. Amen. He knows how to provide. Alam niya yung kailangan ng kanyang pamilya. Pagkain, damit, and everything, alam niya yun. Pero the most important thing na alam niyang kailangan niyang i-provide sa kanyang pamilya ay yung kanyang panahon. And yan yung most neglected thing na nagagawa ng mga tatay. Yung alam niya lang ay magtrabaho at pababayaan niya sa misis niya yung kanyang mga anak. Yan tuloy, mayroong mga lumaking bayot.
Bakit? Misis nagpalaki sa anak eh. Ay kalalaking tao, dinadamitan ng ng mga pambabae ng bata pa. Tapos pag kumikending-kending mo yung mga bata na yan, natutuwa pa. Lumaking bayot. Wala na, hinihirapan na yung tatay, i-train. Ha? Kahit anong gawin mo dyan, pagka lumaki na yan. Kahit lunurin mo pa yan. Naalala niyo yung isang sundalo? Anak, sundalo ako! Dapat magpakalalaki ka, anak. Dapat lalaki ka, magpakalalaki ka, nilublob sa tubig. Lalaki ka. Si tatay naman, ginawa pa akong sirena. Good night. Ha? Biruin mo yung mga anak mo, huwag mo bayaan sa misis mo. Yung ating mga anak ay nangangailangan ng tatay. They need training. And we are responsible to them to be trained. Amen? Kaya laanan natin sila ng panahon. Yung pinakamahalagang bagay na pwede nating i-provide sa kanila ay yung ating panahon na sila ay turuan ng mga dapat nilang matutunan. Lalo na yung trabahong lalaki. Huwag natin hayaan yan na maging bayot. Walang alam na trabaho. Nung ultimong underwear niya, hindi niya kayang labhan. Let's train them. A good father must be a good servant and a good leader. A good father must be a good teacher and a good trainer. And a good father must be a good provider. Hindi siya parang unbeliever na hindi nagtatrabaho. Tulad ng irresponsableng addict sa ML. Nag-give in na lang yung kanyang asawang babae para lang mapirmi siya sa bahay ay huwag nang lumabas at huwag nang mag-inom. Nakakahiya yun. Mga tatay, nakakahiya yun. Tayo yung pinagtagubilinan ng Panginoon sa iyong mga pawis! Sa iyong pagpapagal, kakain yung iyong mga anak! Tapos ayaw natin pagpawisan. We are responsible and accountable to them. Let's be a good father to them. Amen. A good father must be. Ito na po yun. Balik po kayo mamaya. Pag-uusapan natin, why do we need to honor our father? Bakit kinakailangan natin i-honor yung ating mga tatay? Amen. I hope the message is clear. Jumong? I hope the message is clear. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tangilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message, and I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Diyos, salamat po, binabalik po namin ang buong kapurihan ng kalawalatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan at lumapit tayo sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon? Come and kneel down and talk to God. Let's talk to God in prayer.
Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. Ay po na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, at binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. Mga sa po kami, anumang inilapit ng inyong mga anak, ay tinugon niyo na nga po, Panginoon Diyos. Ito po yung aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa umagang ito. Amen. Amen. Balik po tayo mamaya 5 o'clock para sa afternoon service po natin. At makakapakinig pa tayo ng maraming mensahe mula sa salita ng Diyos. Amen. Are you still happy? Naabot tayo ng alas 12 kasi medyo matagal. May special kasi tayo, no? Ngayon lang po naman nangyayari yan kapag meron tayong special events. Kaya pasensya na po kayo sa aming mga bisita. Usually po natatapos talaga kami ng 11 hanggang 11:30. No? Ngayon lamang po tumagal. Kaya kung nainip man po kayo, I hope kahit paano mayroon po kayong natutunan. No? After the closing prayer, kakausapin lang po kayo ng aming mga kapatiran for less than 5 minutes. Istorbohin po ulit kayo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Let us pray. Let us pray. Alright. Tayo lahat tumayo. Tayo manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos pong pag-aaral ng iyong salita. At muli, Panginoon Diyos, sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, ingatan mo po ang iyong mga anak sa uuwi sa kanilang tahanan, makarating po ng safe and sound. At ganun din po sa oras before 5 o'clock mamayang hapon ay ibalik mo po ang bawat isa para sa aming afternoon service at patuloy kayong magkasama-samang mag-aaral, matututo at mag-fellowship po God. That's in ma-enjoy po namin ang araw na ito na itinalago mo po para sa amin. Ibinabalik po namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian sa inyo at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you and good day.